tips para mapasayo na ang pinapangarap mong high value man. And I believe na maitama natin yung mindset mo para mahanapan mo na ang the one and only at ang lalaking pupuno ng kulang sa buhay mo. Okay, so let's go. Mga kaibigan, gusto ko lang na i-define ang high value man. According sa aking perspective, I don't know kung meron ito sa internet or whatever, I don't know. But gusto ko lang linawin sa inyo na ito'y sarili kong definition ng isang high value man or high value woman. Okay? Ang pagiging high value man is about the mindset. It's not about the amount of money, kung magkano meron ka sa bank account mo, kung ano yung mga ari-arian mo, but it's about the mindset. Because you can have a lot of money, pero low value ka pa rin. Why? Because of poor na mindset. And meron ding mga tao na kahit wala pang pera, yet, pero kung meron kang malusog at tamang mindset, you can have a lot of money in just a matter of time. And yun yung definition sa akin ng high value man. Marami sa inyo ang nangangarap na magkaroon ng isang high value man, pero kayo mismo ay nasa level kayo ng low value woman. Para sa akin, ang isang high value man has the ability of contentment. Although, nakokontento siya sa kung anong meron siya, pero hindi siya humihinto sa pag-grow to be a better and better person. Na merong purpose sa buhay, na alam yung assignment sa buhay. So, ito ang may advice ko sa inyo. And ito pa, I don't believe kasi sa kung siya talaga yung para sa'yo, is that siya na yung para sa'yo kahit wala ka pang gagawin o wala kang ginagawa. I don't believe that. I believe na ako'y na-bless ni Lord, pero hindi big sabihin na magiging one tamad na ako na wala akong gagawin. That I don't renew my mind, I don't improve my mindset, I don't do better. You know, the Bible says that money can buy all things. So even money can buy happiness. I believe with that. Pero money alone can't buy happiness. It's only Jesus who can give the real joy sa aking puso. I believe that. I don't argue with anyone and I don't convince you to believe with me also. Pero ang point ko dito, ang isang high value man ay meron siyang abilidad na makontento sa mga bagay, especially sa partner. Hindi niya nakikita ang kanyang contentment sa buhay na magkaroon ng maraming kasex, ka-fling, or magkaroon lang ng maraming pera. No. For me, ang pagkakalam ko is that pangarap ng isang high value man na magkaroon ng maraming pera to help other people para maiangat ang ibang tao, hindi lang ang pamilya, kundi ang ibang tao, para maging blessing sa ibang tao. Once again, yun ang definition ko ng isang high value man. At bihira or very rare. Why? Kaya nga high value woman Kaya nga high value man So, ano ang tips ko sa inyo para mahanapan nyo na? Para makita nyo na? Okay, number 1 is to change your mindset. Make improvement. Because as far as I am concerned, ang isang high value man, they will never chase you. I'm sorry. Of course, they will chase you like mag-provide sa'yo, pakita nila ang love nila sa'yo, magpaparamdam sila na gusto ka nila, so they will give something. But my point here is that hindi tulad ng iba na patay sa'yo or magiging fan mo, yung bang parang silang mamamatay kung wala ka. Ang isang high value man, tinitignan nito yung ka-level niya or kaparehas niya ng mindset. Hindi niya papatulan kahit maganda ka pa or sexy ka pa. Kung hindi kayo magkago ng mindset, hindi kanya papatulan. So, bawat tao may sarili-sarili tayong kailangan or gusto sa isang tao, kaya natin nagugustuhan, hindi po pare-parehas. Kaya nga kung nakokontento ka sa lalaking nasa kalye lang, lalaking mahilig lang mag-party, lalaking panay sugal, panay inom, or walang plano sa buhay, kumbaga nakokontento isang trabahador lang, there's nothing wrong with that and I respect you with that. So mag-stay ka dyan. Pero kung gusto mo ng mas better, then change your mindset. Because ang isang high value man, ang hinahanap nito, ang pinapatulan nito, ang ginugusto nito, o yung makaparehas niyang mindset. Yung may kaparehas niyang level ng pag-iisip. Are you getting it? Alam kong maraming masasaktan, but I don't care.
As long as sasabihin ko ang katotohanan at kung in-accept mo to, at kung matuto ka, then good for you. So, it's about mindset. Kung ang circle of friends mo ay yung mga tao na kung kani-kanino lang pumatmatol, of course, magiging ganun ka din. Kung kani-kanino ka na lang pumapatol, kung kani-kanino ka lang magsisettle. Kung ang circle of friends mo ay mga chismoso-chismosa, of course, magiging ganun ka din. Kung ang circle of friends mo or yung palagi mong pinapakinggan is yung mga tao na palaging talunan, madaling sumuko sa buhay, ayaw mag-start ng business, kumbaga unmotivated, walang dream sa buhay, magiging ganun ka din. Pero kung ang palagi mong pinakikinggan, ang mga kaibigan mo is yung mga may dream sa buhay, marunong magplano, hindi talunan, hindi madaling sumuko sa buhay, then magiging ganun ka din. It's about your mindset. Let me tell you the truth. We cannot deny the fact that money can buy a house that makes you happy, a food that makes you happy, a car that makes you happy, but money alone cannot buy happiness. So kung pinapaligiran mo yung buhay mo ng mga taong ayaw umangat sa buhay, mga taong kontento na lang na isang kaid, isang tuka, magiging ganun ka. Pero kung pinapalibutan mo yung buhay mo ng mga taong may positivity sa buhay, may dream sa buhay, chances is that magiging ganun ka din. And chances kapag umaangat ka na sa buhay, marami kang mga makikilala na mga kaparehas mo na ng mindset. A man that can able to provide. A man na hindi nakikita ang kaligayahan sa maraming babae or magkaroon ng maraming chicks. A man na seryoso sa buhay. A man na merong purpose sa buhay. Yung chances mo na makahanap is mataas. You're getting it. So, change your mindset if you want na makahanap ng isang high-value man. Okay? Number 2 na dapat mong gawin is to make a move. Hindi lang sa panay-isip. Sometimes, mas maganda na gumawa ka na or take action na. And dun ka na lang magpaplano. Wala akong nakita na perfecto na plano. Most of the time, kapag naiplano mo na, walang perfecto. Sa process na yan, may mga pagkakamali. Pero ang point ko dito, take a move. Hindi lang pa naisip, marami ang magaling sa isip, pero mahina sa gawa. Make a move. Stand up. Start your business. And magsimula kang makinig ng mga influencer na may impact sa'yo, may kwenta. Hindi lang yung panay funny na videos. Mga walang kwenta, walang kabuluhan. Ang kanilang ginagawa, nagbababad ka sa phone mo whole day na wala kang natututunan sa mga pinapanood mo na videos. Sa mga K-drama na wala namang naibibigay na tulong sa'yo. Kapag pinaikutan mo ng mga K-dramas yung isip mo, hindi tataas yung mindset mo. Makinig ka sa mga influencer na may impact sa'yo or magdudulot ng positivity sa'yo. Magdudulot ng something sa'yo. Okay? Make a move. Learn some skills. Practice some skills. Mag-enroll ka sa mga online na classes na magde-develop ng skill, marketing, whatever na gusto mong gawin sa buhay. Just make a move. Hindi pa na iPhone ang ginagawa mo. So make a move, kaibigan. Okay? And then ito, number 3. At ito, dito na ako maglalas. Kung gusto mo na makahanap ng isang high-value man, then get out of that clubs, get out of that inuman, get out of that party. Kasi most of the time, iilan lang ang mahanapan mo na seryoso or high-value man sa mga lugar na yan. Most of them ay mga fuckboy, fuckgirl, chasing happiness lang. Most of them ay one-day millionaire. Not all, and I don't judge. Sinasabi ko lang. But if you want na makahanap ng high-value man, then go to church. A church na hindi lang religion, but a church na talagang kilala ang Panginoon. Kilala si Jesus. At hindi yung pakitang tao lang, hindi yung church na panay pera lang, hindi yung church na panay mga kaplastikan. No, go to a church, a Spirit-filled church, a Holy Spirit-filled church, na talagang makikita mo ang move, ang kapangyarihan ng Panginoon na gumagalaw. And then, trust me, dyan ka mostly mas malaki yung chance mo na makahanap ng isang high-value man. Why? Kasi most of the time, sila yung wala nang ibang mas magpapaligaya sa kanila, kundi si God, and then ang kanilang pamilya or magiging pamilya, which is ikaw. Yung tipong gusto mong maghanap ng isang high-value man, pero lagi mong ini-spend naman yung oras mo sa mga addicts, sa mga lasinggero, sa mga taong walang kaplano-plano sa buhay. Palagi ka naman ng party. Wala kang mahanapan dyan. Meron man, pero yung chances is very low. If you want ng isang tunay na masaya, may stability at God-centered na relationship, go to a church and have that relationship to God. I never say na
punta ka lang sa church para yun lang ang hanapin mo, no? But establish a relationship with God. And I believe your Father in heaven will give you that perfect man for you. I never said that he is perfect, but perfect in a way na compatible kayo. Na hindi man sa lahat ng aspeto, walang mag-asawa na never na nag-argue. Pero, still, you love each other. You grow, and you grow, and you grow. Kasi as far as I'm concerned, God will never give us something na ikapapahamak natin. He always wants the best and the best and the best na para sa atin. So, He will give you. Pray, Lord, give me that man. Give me that right person. Kasi a lot of you ang gusto ng mabait na lalaki, pangarap na lalaki, pero ikaw mismo lang ginagawa. Listen, God can able to give you that man. Stay humble. Stay with your relationship with God, not with your religion, but with God. And I believe that God will send you that guy at mahanapan mo siya. So kung gusto mo pa ng mas maraming topic tulad nito, then please comment down below. I believe, sinisigurado ko, gagawa ako ng mga video tulad nito. So please share this video and thank you. God bless.